Nako, ito Attorney John Rex na nangangamba na naman. Medyo nakakapag na alarma na meron na namang push ang Kongreso na ipapaliban ang BSK, ang Barangay Sangguniang Kabutaang election sa November 2 na dapat dahil nga daw nangyayari daw sa ating mundo, economic yung parang recession, recovery, it's not timely daw. Your thoughts po kung ipapaliban po ito? Opo, naipahayag na nga po ni Chairman Garcia na kami po ay nag-attend dun sa pagpupulong sa hearing po sa House of Representatives last week. Una, kailangan po namin ipagpatuloy ang paghahanda sa halalan kasi meron pong umiiral na batas, Republic Act 12-232. Hanggat hindi po napapalitan o na-amend o nasusupersede ang batas na yan, hindi po pwedeng huminto ang COMELEC. Pangalawa, kinikilala namin po ang kapangyarihan talaga ng Kongreso dahil ayon sa saligang batas, nasa Kongreso po by virtue of law ang pagtatakda ng termino ng ating mga halal na mga barangay at SK officials. At dahil dito, kasama na po doon yung pagtatakda ng halalan. Dalawang version ang nakita po namin. Dito po sa House of Representatives, nung last week, nakita namin puro postponement or resetting. Gaya nga po nung nasabi ninyo, batik po ito sa economic impact at iba pa. At po sa Senado, meron po panukala doon si Senator Chis Escudero na palalawigin yung termino. Dati po yan, 3 years. By virtue of Republic Act 12-232, naging 4 years. Doon po sa kanyang panukala, gagawin na po yung 5 years. At dahil dyan, pinalilipat na po sa second half ng 2028 yung halalan. Ito po yung mga kaganapan ngayon sa Kongreso. Oh my God. Kasi nga, kanina binalita na namin, kung sakali i-delay, nakagastos na po ang COMELEC ng 8 billion pesos. Siyempre, sabi ko, parang ang gobyerno natin, dahil hindi nila pera, parang lustay ng lustay, 8 billion. Hindi ba yan naiisip ng ating mga mambabatas na 8 billion na ang nagagastos po ng COMELEC dahil dito? Palagay ko po, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, na-consider naman po nila dahil tinanong po kami saan ba napunta yung 8 billion na yan. At nasabi po namin sa pag-imprenta ng balota, pagpo-procure ng ballot boxes at iba pa pong accountable forms. So tinanong din po kami kung sakali ba pagpapaliban, ano mangyayari dyan. Ang sagot po namin, hindi naman masasayang magagamit natin dahil hindi po ito first time na natapos na namin ang lahat ng paghahanda, biglang may dumating na batas na naglilipat. So by virtue of a resolution, kahit na November 2, nakalagay dyan sa mga balota at iba pa, magagamit po natin yan kung sakali man talagang may batas na naglilipat ng halalan. So, hindi po ba masasayang yun at all? Lahat ba yun? O, lahat yun. Kasi halimbawa, BSKE po yan. O, paano pa pag mag-overage na yung ibang kandidato? So, wala pong tapon? Yung balota po, hindi naman po masasayang, pati po yung accountable forms at iba pa. Meron lang po kaming binabantayan. Yung pong na-procure na mga ballpen, indelible ink, at pati na rin po yung mga thumbprint takers. Dahil po, ang shelf life po niya ay 1 taon lang. So kung sakali ba talagang maisa sa batas, ilipat ang halalan at lalampas ng 1 taon nito mula ngayon, baka po meron ng mga matuyo dyan. Yung the rest naman po, hindi naman po masasayang at gagamit natin. Pero Attorney John Rex, sabi mo nga 8 billion, may mga items na hindi masasalba pero may mga hindi na, like sabi mo nga shelf life ng mga ballpen. Magkano po yung disposable na savings na talagang tapon na, hindi na talaga magagamit if ever? Sa ngayon po, wala pa naman po kaming pagtataya. Siguro po, tignan natin sa ganito, Ma'am Pat, Ma'am Vicky. Yung 19 billion po na budget namin, halos 9 to 10 billion po dyan ay honoraria ng halos 1 milyon na mga serve ng mga teachers. Hindi pa po natin nagagamit yan. Pati po yung training nila, hindi pa naman po tayo nakapagkakandak. So wala pong pagkakasayang doon. Sa na-procure po, yung mga papel, ballot boxes na hindi po maaksaya, walang problema, magagamit natin. Talaga lang po tinututukan yung mga matutuyo, ballpens, thumbprint takers at iba pa. Yun lang po ang tinitingnan po namin. Pero may isang aspeto po siguro na dapat makonsider natin. Kapag po talagang ipinagpaliban ng halalan, obligado po ang COMELEC magbukas muli ng registration. Pag nagbukas ng registration, dadami botante, dadami pangangailangan, dadami ang teachers, dadami ang presinto. Kaya po talagang manghihingi kami ng karagdagang pondo. So bukod pa sa 8 billion na parang yung iba tapo na dun, I'm sure iba tapo na rin dyan, sir, di ba? Kasi hindi naman po siya evergreen, kumbaga, lahat ng gastos. Pero ito, sir,
syempre di lang po kami abogado. Kayo po, syempre abogado kayo. Ang gusto po natin dito ay hindi po ito maging president of the other, siguro, elections that will come. Because correct me if I'm wrong, no, sir, pero Supreme Court already struck down the 2022 postponement for lack of sufficiently legitimate objectives. So kung economic recovery po, yung mataas po na, kumbaga, presyo ng mga gasolina, ang mga dahilan po natin, ano po yung magiging threshold para po masabi na within constitutionality pa rin po itong pagpapaliban ngayon ulit ng eleksyon ng BSKE? Nako, natanong po si Chairman Garcia last week nga po dyan sa House patungkol po sa kaso na yan. Oh. So talagang tingnaw po niya. Meron po kasing dalawang kaso na dapat gumabay sa ating Kongreso. Una, yung pong 2023 na desisyon ng Makalintal versus Executive Secretary and Commission on Elections et al. Na nagsasabing yung pagpapaliban ng halalan, hindi yan basta ginagawa ng walang maayos na kadahilanan. So, walang legitimate at valid government interest dahil nilalabag mo dito yung regularity at pagiging periodic ng halalan. Nagugulo ang ating mga kababayan. Kaya dahil po doon, yung nilipat-lipat, at kung matatandaan nyo, ang ginamit po na dahilan no, kung di ako nagkakamali, ay election fatigue dahil daw po sunod-sunod yung halalan. So it was struck down by the Supreme Court. Pero hindi po natin kakalimutan, noong 2025, may isa pang kaso, Makalintal versus Executive Secretary rin, Congress and the Commission on Elections, na this time sinustain po ng Supreme Court yung ating Kongreso. Bakit? Dahil hindi po pagpapaliban ng kanilang ginawa. Ang ginawa po doon from 3-year terms sa Local Government Code ay ginawa ng 4 years by virtue of Republic Act 12232. At dito po kinilala ng Supreme Court ang kapangyarihan under the saligang batas ng Constitution, yung kapangyarihan ng Congress talaga na mag-set po ng term ng halalan. At yung po sakali man na ilipat, sabi po kasi question, nilipat na naman yung halalan eh. Sabi po ng Supreme Court doon, incidental yun doon sa pagsiset ng term of office ng mga bagong mahalal. Ito po yung dalawang pinako-consider ni Chairman Garcia sa ating Kongreso. So, Attorney John Rex, no, sabi mo dalawang ang pinupush, no, ito ipagpaliban, ipostpone dahil nga because of the economic crisis, tapos yung kay Senator Chis Escudero na i-extend yung term. Do you think madidesisyonan yan? Kasi ibig sabihin, no, di ba, magpapasa na naman sila ng batas for the postponement tapos for the extension of the term. Will that happen in the next couple of months, do you think? May sa tingin mo ba magpa-prosper at least? Nasa ating pong Kongreso po yan kung gaano po nila kabilis matatalakay. Dahil unang-una po sa lahat, kita nyo medyo magkaiba sila. I-harmonize po nila yan. Pangalawa, kung gaano sila kabilis po magsagawa ng mga tinatawag na public hearings at iba pa. Kung titignan po natin kung posible, posible pa naman po dahil hindi rin to first time na namadali po nila ang isang batas. Kaya lang po, meron pong hiling si Chairman Garcia nga po na talagang sinabi niya nung nakaraang linggo. Sabi niya po, kung talagang ang desisyon ay ipagpaliban, magawa na po sana bago po itong buwan ng Setyembre. Bakit? Dahil papunta na po kami dun sa ibang pagkakagastusan tulad ng training ng mga teachers na pag naisagawa na po natin yung gastos dyan, hindi na natin mababawi yun. Sayang po talaga. Dahil pag inulit na naman po natin, retraining na naman po. Isa pa pong papakiusap ni Chairman Garcia, kung 2027 po itatakda, baka pwede hanggang June o first part ng 2027 ang hindi naman dumikit doon sa paghahanda namin sa 2028 presidential elections. At kung sakali man pong 2028 ang decisions, sana after po ilayo ng konti pagkatapos po ng ating national at local elections. Yan po yung mga nabanggit ni Chairman Garcia. Nako, makikinig kaya ang ating mga mambabatas na by September dapat finish or not finish, decide. Pass your paper. Oo, pass your paper. Oo. Okay. Ito po, at what point, since 2013 po, no, Attorney, parang 6 times na po na postpone ang BSKE. At what point does postponement stop being an extraordinary measure? It just becomes parang governance problem po. Tsaka wala po ba itong epekto doon nga po sa fixed terms ng ating mga politiko at saka accountability po? Parang hindi po ba nagkakaroon din po ito ng epekto? Meron po talagang epekto po yan. Kaya nga po mainam na balik-balikan natin yung 2023 decision ng Supreme Court. Dahil talagang sinabi po ng Supreme Court to, kumbaga para tinuldukan nga po na hindi basta-basta ang paglilipat ng halalan. Ang dapat paramount na interest dito, yung interest ng mga taong bayan. Dahil nga po kailangan ng halalan periodic regular. Alam natin kailan nagsusunod na halalan, kailan itong halalan na to, kailan magtatapos sa termino, kailan uli tayo magkakaroon ng eleksyon. Nang sa gayon, makapagpapasya
bata at iba pa. Marami rin po nakasalalay sa halalan. Tandaan po natin, pati po yung mga recall elections. Hindi na kayo masaya dun sa inyong namumuno, pero kung less than 1 year, wala nang recall. Kaya talagang marami nakasalalay po dito sa mga measures na to. At yun po yung pinapaalala natin ni Chairman Garcia sa Kongreso. At attorney, kung COMELEC po ang masusunod, are you in favor po of actually postponing the BSKE? Naku, hindi naman po sa kami naglatag ng opinyon. Ngunit dalawa again yung sinasabi namin dito. Kami po, ngayon, tuloy yung paghahanda po namin. Wala po kaming pagtigil. Bakit? Isipin niyo po, kung titigil kami, hindi nagkaroon ng batas. Naku po, din kami ang lalabas sa batas. Kung sakali man pong meron na, no? Kung sakali man pong meron ng batas talaga, hindi karaka-raka nahihinto kami. Dahil inaasahan po namin na baka may aakyat sa Supreme Court. Paano po kung nakakuha ng temporary restraining order? Ganoon sana, hihinto kami. Paano kung hindi kung nakakuha nga po, obligado kaming ituloy yung halalan. Paano kung huminto po kami? So talagang hindi po pwedeng huminto ang COMELEC. Ikalawa, yung pong pagkilala namin, ginagalang po namin sila. Yun lang po, may mga kunting hiling si Chairman Garcia sa ating Kongreso po. Okay. Speaking of Attorney John Rex, hindi kita mapapalampas no without asking this, no. Yung mangyayari po sa BARM, September 14 na po, no, ang halalan diyan, and ready, no, ang dami na pong mga balita na nagkakaroon na po ng well, hindi pa nila masabi kung election related, pero itong nangyari sa kay Makakwa, yung ambush na that happened lang po yesterday dito po sa Bangsamoro. What can you tell us po about ito si Chief Minister Abdulra or Sami Gambar Makakwa, yung convoy po niya, 3 sasakyan ang pinutukan. Ay opo, ito nakakabahala po talaga ito dahil una po sa lahat, sabi nga po namin, election-related man ito o hindi, ngunit naganap ito sa loob ng election period, naganap sa loob ng campaign period. Hindi po pwedeng palampasin ito ng COMELEC. Kaya nga po kami, si Chairman Garcia, nag-utos at humiling na sa PNP at sa AFP na kung dati maigting na yung seguridad natin, mas paigtingin pa ngayon. Kung kailangan, dagdagan pa yung 18,000 na mga checkpoints na naitalaga dyan, dagdagan. Kung kailangan kumuha ng mga ibang police at military personnel sa ibang lugar, gawin po. Yan po yung pinag-utos ngayon dahil ayaw po natin ito ang maging dahilan para matakot yung mga tao. Dahil alam niyo po kung titignan nyo, generally peaceful sa buong BARM. Wala po kami nakikita na ibang mga pangyayaring ganito with the exception nga po ng itong pananambang na nangyari ng isang araw. Oo. So do you think na this is just the beginning? Kasi alam naman natin, dyan sa part na yan, sa BARM, pagdating talaga ng eleksyon, medyo marahas dyan talaga. Oo, di ba? Mga warlords dyan So, sa tingin mo ba, ano na ito, pasilip pa lang, September 14, malapit-lapit na yan, less than a month away. Tayo po, no? Bagaman po ayaw namin mag-speculate, ayaw naman namin sabihin na eto na yung simula ng kaguluhan. Dahil nga po, contrary dun sa mga balita, generally peaceful, hindi po kami pwedeng magpabaya. Kailangan po, regardless ano man ang mangyari dyan, patataasin po namin ang level ng paghahanda. Nakaraang linggo po, update po namin dyan, 26 po yung red category areas o yung areas of concern. Tinitignan namin ngayon, kailangan bang magdagdag para madagdagan din yung mga puwersa ng pamahalaan. At makikita nyo po sa mga susunod na araw, pati nga po ang mga tauhan ng COMELEC main office, kami po ay magsisipunta dyan sa BARM para po mag-augment na sa lahat ng puwersa po ng pamahalaan dyan. Okay, so yung BARM election, tuloy na po yan. Wala na pong atrasan rin yan. Kasi ilang beses na rin yan na-postpone, di ba, Attorney John Rex? Wala po kaming nakikitang dahilan para mag-postpone. Inaasahan na po natin, magsisidating na yung mga automated counting machines, balota sa mga susunod na araw na ito ng Agosto dahil na-deploy na po namin. Kasama po ang ilang mga tauhan na manggagaling sa ibang region. Kasama na po kami sa main office. Magdadatingan po kami dyan sa BARM para tumutok sa lahat ng paghahanda po. Okay, so ibig sabihin, babalik ka ulit, Attorney John Rex, para bigyan pa kami ng update dyan po sa BARM election. At kung matutuloy nga, kasi sabi nyo nga, by September, ang hiling nyo sa Kongreso na sana magdesisyon na sila kung ipapaliban nila itong BSKE or itutuloy sa November 2. Okay, thank you very much, Attorney John Rex. Sa susunod,